Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na mahigpit nilang sinusuri ang bawat reklamong natatanggap nila, lalo na ang mga may kinalaman sa flood control projects. Paliwanag ng kalihim, ito'y bilang pagtugon sa mga isyong inilalabas sa Sumbong Mo sa Pangulo website, kung saan maraming mamamayan ang nagpahayag ng kanilang mga hinaing at obserbasyon ukol sa mga proyekto ng pamahalaan. Binigyan diin ni Secretary Dizon na hindi basta-basta binabaliwala ng kanilang departamento ang mga reklamong ito at may sinusunod silang proseso upang matiyak na nabibigyan ng ito ng aksyon. Tiwala ang Department of Budget and Management na hindi maaapektuhan ang pagpasa sa proposed national budget sa 2026 sa kabila ng pagkapalit ng liderato ng Kamara. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, tiwala silang masusunod pa rin ang legislative calendar para sa pambansang pondo at umaasa siyang hindi mauuwi sa reenacted budget ang 2026 General Appropriations Bill. Sinabi rin ng DBM na nakasalalay na sa Kongreso ang pag-realign ng mahigit 250 billion pesos na alokasyon para sa flood control projects. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, sikop ang incumbent municipal councilor sa Magsaysay, Misamis Oriental hasta na ang laing duha pa ka mga individual atol sa operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA-10 natong Setyembre 15 ning tuiga. Gipaygayon ang operasyon atol sa pag-serve sa search warrants sa tulo ka balay sa Misamis Oriental, Dindakpan, sa barangay Kibungsod ang usa ka 38 anyos nga individual nga anak sa usa ka barangay Kagawad kinsa nakuhaan og kapin 136,000 pesos nga kantidad sa gituohang shabu. Sa barangay Artadi, dakpan ang 48 anyos nga gilang usa sa top drug targets sa Northern Mindanao human nga nakuhaan og kapin 750,000 pesos nga kantidad sa shabu. Samtang sa barangay Candiis, nadakpan ang incumbent municipal councilor. Sa Magsaysay, di nakuha kaniya ang 5 ka pakete sa gituang shabu nga nagkantidad ug kapin 34,000 pesos. Nasayrang nalakip ang mga dinakpan sa usa ka drug syndicate. Diin gitudlo sab silang nalambigit sa pipila ka mga pagpamusil sa Hingoog City ug Talisayan. Mag-atubang sila sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipangunahan mismo sa mga opisyal sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagmuntar og karatula. Isip timailhan nga bawal na ang pagsulod og pagligo sa mini Asik-Asik Falls nga sakop sa Baguio ug Kalinan District, Davao City. Gisaksihan sab kini sa mga opisyales sa Barangay Carmen ug Barangay Tamayong kauban ang mga naglaing concerned offices. Nagpahigayon sa coordination meeting ang CDRRMO sa mga opisyales sa barangay aron nga hisgutan ang nahitabong disgrasya din 4 sa 7 ka nga na-report nga missing person. Human nga malunod sa sapa ang nakit-an ng patay. Din gibarugan sa CDRRMO nga tuig 2022 pa gimando ang pagpasara sa mga laaganan. Subay na sab sa assessment ug rekomendasyon gikan sa Watershed Management Council kung asa among lugar gideklarang protected area o dunay hulga sa landslide. Gipasalig sab sa mga nalambigit ng mga barangay ang pagtuman nila sa maong kamanduan. So I'd like to inform the general public, especially katong atong mga batan-on, no, mga grupo-grupo din na nga nag-ambisyon nga musuroy aning nga lugar, no, kini nga Asik-Asik Falls is please do not attempt to proceed in the area. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.